Mga kabayan, hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Narito ang Facebook page ko. Mga kabayan, kung interesado rin kayo makakuha ng mga medalyon, bracelet pang proteksyon, pampaswerte, pang kalusugan, diyan ako namimigay sa ating Facebook. Basta mag-follow lang kayo, antayin niyo yung mga post kung paano makakasali sa raffle kasi nagbibigay din ako ng cash prize, mga pangbigas, yan. Basta naka-follow kayo sa ating Facebook page, sundin nyo lang kung anong kailangan doon sa post. Follow na mga kabayan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Elohem. Taong 1996, probinsya ng Capiz. Wala ka nang ginawa kundi pasakitin ang ulo ng nanay mo, Elohem. Mabuti pa siguro doon ka muna sa lolo Wancho mo para maturuan ka ng tamang disiplina. Wika ni Luis. Ano po? Ipapadala mo ako sa probinsya, tay. Ayoko. Mas gusto ko dito sa Maynila. Tugon ni Elohem. Wala naman sanang problema kung dito ka sa Maynila. Kaso tignan mo nangyayari sa nanay mo. Dahil sa konsumisyon sa'yo, tuluyang bumigay ang katawan niya. Hindi ko naman kasalanan na nangyari, tay. Pinagtulungan ako ng mga taong yun eh. Kung sa bagay, kailan nyo ba ako pinakinggan ni nanay? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, tigilan mo ang kakasama sa mga kaibigan mo. Wala silang may dudulot na kabutihan sa'yo. Tignan mo, Kasalanan nila pero ikaw ang napagbalingan. Hindi magandang impluwensya mga yon, Elohem. Ngayon sa ayaw at sa gusto mo, ihahatid kita sa lolo Wancho mo. bahala kayo. Lagi naman kayong nasusunod eh. Parang wala na akong kalayaang pumili. Isipin mo kung saan ka nakatira bago ka magsalita ng ganyan, Elohem. Hindi naman sa panunumbat, pero karapat dapat lang naman sigurong kami ng nanay mo masunod. Dahil mga magulang mo kami. Kung marunong ka lang makinig, hindi tayo nag-uusap ng ganito. Sige na, ayusin mo mga gamit mo. Dahil sa makalawa babiyahe ka pauwi ng Capiz. Buntong hininga ang tinugon ni Elohem sa ama. Dahil kahit anong pangangatwiran ang gawin, masusunod pa rin ang desisyon ng ama. Lumaki sa syudad itong sa Elohem. May sariling negosyo ang mga magulang. Masasabing medyo nakakaangat sa buhay. Bukod doon, nag-iisa itong anak. Kaya nasunod ang layaw at naging matigas ang ulo. Hindi rin ito gaanong nasubaybayan ng mga magulang dahil abala sa pamamalakad ng kanilang negosyo, pag-aangkat ng mga gulay mula sa iba't ibang probinsya. Palaging wala ang ama ni Elohem dahil personal itong sumasama sa kanilang mga sasakyan upang masubaybayan ang mga tauhan, masiguradong maganda ang kalidad ng mga gulay na kanilang hahanguin. Ang ina naman ay guro, abala din sa pagtatrabaho dahil nag-iisang anak wala itong ibang makausap sa bahay. Kaya mas gugustuhin pa niyang nasa labas at dito nakilala ang mga kaibigan na naging dahilan ng pagkapariwara. Alam ni Elohem na totoo ang sinasabi ng ama dahil maging siya napapansin ang malaking pagbabago sa sarili. Pumasok ang binata sa silid, humarap sa salamin, pinagmamasdan nito ang kanyang itsura, tadtad ng tattoo ang katawan, hikaw sa magkabilang tenga, maging sa ilong at ibabang bahagi ng labi. Ano ba nangyari sa'yo, Elohem? Hindi ka naman ganito dati. Wika ni Elohem habang kinakausap ang refleksyon. Isa-isa nitong tinanggal ang mga hikaw at napangiti dahil kahit papano nakikita pa rin ang dating sarili. Lingid sa kalaman ng binata nakasilip ang ama sa pintuan. Hinayaan na lang ito ni Mang Luis. Sa isip niya, hindi pa huli ang lahat para sa anak upang bumalik sa dating pag-uugali. Aminado si Mang Luis na may kapabayaan din sila bilang magulang kaya hindi nito masisisi ang anak.
Ang tanging paraang naisip nito, ipadala sa probinsya ang binata para matulungang unti-unting maibalik sa dati ang sarili. Kinabukasan, maagang umalis ng bahay si Elohim. Pupunta ito sa mga kaibigan upang magpaalam. Hinayaan na lang ni Mang Luis. Alam niya na ito ang huling pagkikita ng anak sa mga barkada. Hindi rin naman nagtagal ay bumalik si Elohim. Naupo ito sa sala at saktong papaalis na si Mang Luis. Anong nangyari? Bakit umuwi ka kagad? Parang wala namang pakialam yung mga kaibigan ko nung nagpaalam ako. Hindi ba tama ang sinabi ko? Nakikipagkaibigan lang sila sa'yo dahil mapapakinabangan ka nila. Pero ngayong aalis ka na, wala nang pakiam mga yun sa'yo. Maniwala ka sa akin, Elohim. Wala ka mapapala sa ganung uri ng mga tao. O siya, maiwan na muna kita dito. Kailangan kong pumunta sa nanay mo. Sasama ako, tay. Gusto ko rin magpaalam kay nanay at tumingi ng tawad. Napangiti si Mang Luis sa sinabi ni Elohim. Alam niyang kahit papano, may pag-asang manumbalik sa dating pag-uugali ang anak. Isang tao lang ang kilala nitong makakatulong. Matapos kausapin ang inang nasa ospital, kagad nang umuwi ang mag-ama. Naayos na ni Elohim ang mga dadaling gamit. Inilabas niya ito sa sala. Dahil madaling araw pa lang, kailangan na nilang magpunta sa pier para maabutan ang barkong sasakyan. Mag-isa ka lang babiyahe papuntang Capiz. Pero pagdating doon, susunduin ka ng kapatid ko, ang Tio Dario mo. Huwag ka mag-alala. Sinabihan ko na silang magdala ng malaking karato lang may pangalan mo para mabilis mo silang makita pagbaba ng barko. Tay, kailangan ba talaga to? Pwede namang dito na lang ako eh. Elohim, wala na tong atrasan. Bukod sa gusto ko magbagong ugali mo, may ilang bagay ka pang kailangan malaman tungkol sa pamilya natin. Si Lolo Wancho mo lang ang tanging makakapagpaliwanag sa'yo. Eh bakit hindi na lang si Lolo ang papuntahin nyo dito? Hindi na kayang bumiyahe ng malayo pa ng Lolo Wancho mo. Matanda na yon, pero wag ka magkakamali dahil kahit may edad na siya, kayang-kaya ka pa rin balian ng buto nun. Bahagyang natawa si Elohim sa sinabi ng ama. Matapos ang hapunan, nagpahinga na ang binata at habang nakaiga, sinabi niya sa sarili, siguro nga, mas makakabuti ang gusto mangyari ng tatay ko. Sana lang hindi ako mabagot doon. Ay nako, makatulog na nga lang. Ilang oras lang ang itinulog ni Elohim dahil kagad itong ginising ng ama para maganda sa biyahe. Medyo malayo ang pier mula sa bahay nila Elohim, kaya muli itong naidlip sa kotse. Pagdating sa pantalan, iniatid muna ni Mang Luis ang binata papunta sa hagdan paakyat ng barko. Hindi na nag-usap ang mag-ama dahil malinaw na kay Elohim ang lahat. Bago pa man sila umalis, halos isang araw ang biyahe papunta sa probinsya ng Capiz. Kaya inaliw ng binata ang sarili sa pamamagitan ng pag-iikot sa barko. Hanggang sa dalawin siya ng antok. Pinili ng binatang matulog dahil medyo mahaba pa ang biyahe. Kinabukasan bandang 4:00 na ng hapon, nakadaong ang barko. Kaya kitang-kita ang unti-unting pagbaba ng araw sa likod ng kabundukan. Nasisinagan nito ang malawak na kapatagan. Namangha si Elohim sa mga nakitang tanawin. Ni minsan, hindi pa ito nasilayan sa syudad. Pababa na ang binata sa endamyo ng barko. Nang matanaw nito ang isang lalaking may hawak sa malaking karatula kung saan nakasulat ang kanyang pangalan. Alam ng binata, ito ang susundo sa kanya. Dali-daling pinunta ni Elohim ang lalaki. Kayo po ba si Tio Dario? Tanong ni Elohim. Tumango naman ang lalaki. Kinuha nito ang dalang gamit. Naglakad papunta sa isang lumang sasakyan. Pasensya ka na. Ito lang ang bakanting sasakyan ng Lolo Wancho mo.
Nasa talyer kasi ang dalawang kotse, pinapaayos niya. Tara na, baka abutin tayo ng dilim. Mabato pa naman ang daan papunta sa bahay ng lolo mo at isa pa, medyo malabo ang ilaw ng sasakyan. Wika ni Dario, nakababatang kapatid ng ama. Ayos lang po yun, Tio Dario. Tara na po, baka nga abutan tayo ng dilim. Habang nasa biyahe, pinagmamasdan ng binata ang malawak na tubuhang nasa paligid, maging ang mga taong nakatayo sa gilid ng daan. Nagtaka ang binata dahil hindi siya sanay na makakita ng ganong tanawin. Sa syudad, gabi na nang magpahinga ang mga tao galing sa trabaho. Dito sa probinsya, ang karaniwang pagtatapos ng araw ay alas 5 ng hapon. Kaya nakikita mo ang mga taong yan na nakatambay. Nagpapahinga na sila mula sa maghapong pagkayod. Sa syudad po kasi ganitong oras. Halos nasa trabaho pa lahat ng tao doon. Gabi-gabi kung makakakita ka ng mga taong nakatambay sa labas. Maliban na lang sa mga batugan, palamunin ng lipunan. Alam ko yon, Elohim. Minsan na ako nagtrabaho sa syudad. Mas nakakapagod pala ang buhay doon, ano? Pero paano niyo po nasabi? Sa syudad, halos lahat binibili. Wala kang makikitang libre. Kaya ako nasabing nakakapagod ang buhay doon. Dahil sa tuwing sisweldo ka, sakto lang na pambayad sa mga pagkakautangan mo. Kung sa bagay, tama po kayo, Tiyo. Nakakapagod kang maramdaman na dadaan lang sa palad mo ang pinaghirapang pera. Hindi gaya dito. Maliit man ang kikitain mo, hindi ka naman magugutom. Kung masipag ka lang maghanap sa paligid, marami kang makikitang makakain. Habang nagsasalita si Dario, napansin naman ni Elohim ang isang matandang babae. Mabagal ang takbo ng sasakyan dahil mabato sa bahagi ng daan na iyon. Kaya kitang-kita niya na sinusundan sila ng tingin ng matanda. Tiyo, kilala mo ba yung matandang yan? Ha? Saang matanda? Ano ang itsura? Ayun oh, nalampasan na natin eh. Pero nakatitig pa rin siya. Parang may kung anong binubulong sa hangin. Napatingin si Dario sa salamin. Nakita nga nito ang sinasabi ni Elohim. Huwag mo na lang pagtuunan ng pansin ang matandang yan. Ayon sa mga taga dito, nasiraan siya ng isip simula nang mamatay ang nag-iisang anak at apo. Ano naman po ang kinamatay, Tiyo? Walang nakapagsabi. Pero binibintang ang pagkamatay ng anak niya at tapos sa mga sigbin. Sigbin? Naniniwala po kayo sa mga ganon? Naku, Tiyo, hindi po totoo yun. Huwag kang papakasigurado, iyo. Masyadong mahiwaga ang mundong ito. Lalo na ang madidilim na sulok ng kagubatan. Hindi po talaga ako naniniwala sa mga ganyan, Tiyo. At isa pa, kung sakaling totoo man sila, imposibleng makarating sila sa syudad. Napangiti na lang si Dario sa sinabi ng pamangkin dahil wala itong kaalam-alam sa totoong pagkakakilanlan ng pinagmulang angkan. Maya-maya pa, narating nila ang tahanan ni Lolo Wancho. Pagbaba ng sasakyan, kagad silang sinalubong ng dalawa pang binata. Mabuti naman maaga kayong nakauwi, Tay. Ito na ba si Elohim? Oo, Eman. Yan ang pinsan mong si Elohim. At ito naman ang anak kong si Eman. Yung isa pang pinsan mo, si Kiko. Anak naman siya ng mas nakababata naming kapatid na si Dolores. Kumusta naman, Manong Elohim? Lagi po kayo nababahagi ni nanay sa akin. Tara po, dalhin ko na mga gamit niyo sa loob. Siguro sa akin ay iba, Kiko, mabigat yan. Hindi mo kakayanin mag-isa. Natuwa sa Elohim dahil napag-alaman niya halos kasing edad lang ang mga pinsan. Habang paakyat ng bahay, napansin ng binata ang napakalawak na silong ng bahay. Sinasakop nito ang kabuuan ng estruktura. Nagtaka ang binata kung para saan ito dahil wala namang ibang nakalagay
kundi ang 6 na malalaking tapayan. Nakakalat pa ito sa 6 na haliging nagsisilbing pundasyon ng tahanan. Kung hindi nyo na itatanong, nag-aaral sa kolehiyo itong si Elohim sa kursong arkitektura. Noon pa man hilig na nito ang gumuhit, gumawa ng mga disenyo ng bahay at iba pang gusali. Sa edad na 14, dinisenyo nito ang mismong bahay na tinitirhan nila sa Maynila. Sa edad na 18, nagawa niya ng makapagbenta ng disenyo sa ibang tao. Kaso nga lang wala pang lisensya bilang arkitekto. Pero sa kabila ng murang edad, kinikilala ng industriya ng paggawa ang kakayahan ni Elohim. Kaya ganun na lamang ang panghihinayang ng ama, lalo na nang mapariwara ang buhay nito. Balik tayo sa kwento. Tio Dario, bakit napakalawak ng silong? Para saan niyang 6 na tapayang nakatayo sa bawat taligi? Arkitekto ka nga talaga, no? Sayang lang. Napabayaan mo daw ang pag-aaral mo sabi ni Manong Luis. Medyo napabarkada po. Pero maiba ko, bakit po ganyan yung disenyo ng bahay ni Lolo? Maraming dahilan, Elohim. At Lolo Wancho mo lang ang makakapagpaliwanag. Halika na, nag-aantay siya sa sala. Pagkarating sa sala ng bahay, nanlaki ang mga mata ni Elohim nang makita ang kakaibang disenyo ng sala. Kilala niya ang disenyong ito. Ito ang pinakauna niyang iginuhit nung nagsisimula pa lang siyang mag-aral sa kolehiyo. Disenyo ko to Sinong nagpagawa ng bahay na to? Maya-maya pa bumukas ang pinto ng isa sa mga silid. Lumabas ang isang matanda. Maligayang pagdating sa iyong tahanan, Elohim. Mabuti naman at nakilala mo pa ang guhit mong disenyo. Ilang taon na rin ang nakalipas, may dumating na sulat galing Maynila. At ang laman nito, ang mismong disenyong iginuhit mo. Galing ang sulat na yon sa tatay mo. Lolo Wancho? Mano po? Kawaan ka ng Diyos. Totoo nga ang sinabi ng tatay mo. Para ka ngang burdadong katsa. Ano ba ginawa mo sa sarili mo? Medyo napabayaan ko nga po ang sarili. Pati po yung pag-aaral ko. Napasama sa hindi magandang impluhensya. Kaya ka ba nandito? Parang gano'n na nga po ang sabi kasi ni tatay. Kayo daw po makakapagtuwid sa baluktot kong utak. Mukha namang alam mo ang pagkakamali mo. Wala na sigurong dapat ituwid. Ang kailangang ituro sa'yo kung paanong pahalagahan ng buhay. O siya, alam kong gutom kayo mula sa biyahe. Man, Kiko, kayo nang magdala ng gamit ng pinsan nyo sa bago niyang silid. Tapos, sumunod din kayo sa pagkainan nang sabay-sabay na tayo makapaghapunan. Habang naghahapunan, pinagmamasdan ni Elohim ang matanda. Napagtanto nito, kamukha ng Lolo Wancho niya ang ama. Lo, magkamukha po talaga kayo ni tatay Puti na nga lang ang buhok mo. Tama ka. Yan din ang sinasabi ng iba. Ikaw naman, kamukha mo ang nanay mo, pero may pagkakahawig ka pa din sa tatay mo. O siya, bilisan mo nang kumain nang makapagpahinga na. Pansin ko din po, Lo. 6:00 pa lang ng hapon wala nang lumalabas. Samantalang doon sa Maynila, hating gabi na may mga kabataan pang pag-aala-gala. Iba ang panganib na dala ng dilim dito sa probinsya, Elohim. Masyado nang nabulabog ang syudad. Ang katahimikan ng gabi dito sa probinsya natin may dalang panganib. Panganib? Gaya ng ano, Lolo? May mga nilalang na nagkukubli sa dilim ng gabi. Nag-aantay ng tamang pagkakataon upang umatake. Ibig niyong sabihin, maraming masamang loob sa lugar na to? Hindi sila tao, Apo. Sa ngayon, hindi mo pa lubusang mauunawaan ang mga sinasabi ko.
Pero sa paglipas ng panahon, habang nagtatagal ka dito, umaasa ako na mauunawaan mo din ang lahat. Pag-uusap ng dalawa. Matapos kumain, tumayo na si Mang Juancho. Nagpunta sa balkonahe. Bitbit ang kanyang tungkod. Naupo ito sa tabi ng tumba-tumba. Nagsindi ng tabako. Maya-maya sumunod sa kanya si Elohim. Naupo ito sa katabing bangkuan. Nakatingin sa malayo si Mang Juancho na tila may kung anong iniisip. Sa kabila ng takot na hatid ng gabi, may nagtatago ding kagandahan. Wika ng matanda sabay turo sa puno ng makopa. Punong-puno ito ng alitaptap. Halos bawat dahon ng napakalaking puno natatabunan ng nagliliwanag na alitaptap. Ito ang unang beses na makita ni Elohim ang mga alitaptap. Kaya naman manghang-mangha ang binata. Parang bata itong naglakad papunta sa barandilya. Isanampa ang puwet upang maupo. Ganito pala ang itsura ng alitaptap sa totoong buhay. Napakaganda nila. Tama kay Elohim. Maganda ang likha ng kalikasan. Pero tayong mga tao ang gumawa ng paraan upang masira ito at tuluyang mawala. Oo nga po, Lolo. Sa Maynila, wala kang makikitang ganito. Makakakita ka ng liwanag pero mula sa mga nagtataasang gusali at mga dumadaang sasakyan. Kaya nga ayokong lumipat sa Maynila. Ilang beses na akong inalok ng tatay mo pero tinanggihan ko dahil mas gamay ko ang pamumuhay dito sa probinsya. Nakasanayan ko na rin po kasing mabuhay doon eh. Sa Maynila na ako pinanganak at lumaki. Pero kung papapiliin ako, mas gusto ko pa rin sa ganitong lugar. Nalibang sa pakikipag-usap si Mang Juancho sa binata. Ito rin ang unang pagkakataong nakausap nila ang isa't isa. Magaan na ang pakikitungo hanggang sa kinakailangan ng magpahinga. Malalim na ang gabi. Naaliw tayo sa pag-uusap ah. Sige na, magpahinga ka na. Tatapusin ko lang ang tabako ko. Wika ng matanda. Nagmano sa Elohim. Kagad na pumasok sa silid. Pagbukas nito ng ilaw, may kung anong itim na nilalang na biglang tumalon palabas ng bintana. Nagulat ang binata kaya napasigaw, dahilan para mapukaw ang atensyon ni Dario. Dali-daling tumakbo papunta sa silid ni Elohim. Oh, anong nangyari? Hindi ko alam pero parang may pusa nanggaling dito sa loob ng kwarto eh. Pusa? Bakit? Ano bang nakita mo? Itim na imahe lang, Tio Dario. Hindi ako sigurado kung anong uri ng hayop. Pero ayos na ho. Nagulat lang ako. Ganun ba? Oo siya, matulog ka na. Malalim na ang gabi. Hindi naman ito gaanong binigyang pansin ni Elohim sa pag-aakalang ordinaryong hayop lang ang lumabas mula sa silid. Habang nakaiga ang binata, napatingin ito sa kisame dahil may mga mahihinang kaluskos na nagmumula doon. Ganito ba talaga dito sa probinsya? Hindi ka nga makakarinig ng ingay ng sasakyan. Hindi ka din naman papatulugin ng katahimikan. Dali-dali itong bumangon. Kinuha sa bagang Walkman, isinalpak sa tenga. Sa ganung paraan kahit papano, nawala ang nakakabinging katahimikan ng gabi. Ilang sandali pa tuluyan ng nakatulog ang binata. Kinabukasan, malakas na tilaok ng manok ang gumising kay Elohim. Hindi to sanay sa ganong senaryo, kaya napasigaw ang binata. Dali-dali namang bumukas ang pintuan. Pumasok ang isang babae na nasa edad 50. Bakit anak? Anong nangyarit napasigaw ka? Ano ang ingay yun? Bakit ang lakas naman? Yung tilaok ng manok. Wala bang ganun sa Maynila? Yan ang panggising namin dito. Hudyat na magsisimula na ang araw sa pagtilaok ng manok. Tumingin si Elohim sa bintana.
Napansin nito ang unti-unting pagguhit ng liwanag mula sa papasikat na araw. Napangiti ang binata at sinabi sa sarili, ito ang unang yugto sa bagong buhay. Nilingon nito ang babaeng pumasok sa silid. Nagpakilala. Ako po pala si Elohim, anak ni Manoy Luis. Ikinagagala kitang makilala. Ako ang Tia Marieta mo. Pinsan ko ang iyong ama. Ako ang tagaluto ng Lolo Wancho mo. O siya, handa ng almusal, halika na. Lumabas si Aling Marieta sa silid. Nagtungo sa kusina. Sumunod naman sa Elohim. Nakitang nakaupo doon ang chewing si Dario at Lolo Wancho. Magandang umaga po, Tio Dario. Lolo, ang aga niyo namang magising. Ganito talaga ang tipikal na oras ng gising namin dito. Lalo ngayon, bubungkal ako ng uling doon sa paanan ng burol. Uling? Gumagawa din po kayo ng uling? Oo. Kung gusto mo, sumama ka sa akin para makita mo mismo ang proseso kung paano ginagawa mula sa umpisa hanggang sa matapos. Mukhang interesante yan ha. Sige Tio, sasama ako. Lolo, ayos lang ba? Walang problema, mas mabuti nga yun para makapasyal ka. Huwag na huwag mong lulubayan ang tingin ng batang to ha, Dario. Huwag kang mag-alala tay, ako nang bahala sa apo nyo. Tuturuan ko ito ng pamamaraan ng buhay natin sa probinsya. Alam kong madali mong matututunan ang mga gawain dito. Hindi ka mahirap turuan, sabi ng tatay mo. Dario, halika dito sandali. May mga bibilin ako sa'yo. Naglakad palayo ang mag-ama. Habang si Elohim naman, naiwan sa lilim ng punong mangga. Nakatingin sa malayo ang binata habang ang dalawang nakakatanda ay nag-uusap. Alam ko ang iniisip mo tay, pero huwag kang mag-alala. Walang gagalaw kay Elohim dito, lalo kapag nalaman nilang apo mo siya. Yun na nga ang kinakatakot ko. Alam mong maraming galit sa akin na gagawin ang lahat para makaganti lang. Kaya mag-iingat ka pa din. Huwag magpakampante. Alam ko tay, huwag kang mag-alala. Sigurado namang may nakasunod sa amin na isa sa mga alaga mo. O siya, sige na, lumakad na kayo para matapos sa kagad ang gagawin. Matapos ang pag-uusap ng mag-ama, muling bumalik si Dario sa kinaroroonan ng binata. Inaya na itong umalis. Habang naglalakad papunta sa pinag-uulingan, kinausap ni Dario ang binata. Medyo matarik ang daan papunta sa pinag-uulingan namin. Kung hindi ka sanay, mabilis kang hihingalin. Sanay po ako sa malalayong lakaran pero hindi sa mataas na akyatan. Tignan na lang po natin. Huwag ka mag-alala. Sa ganda ng paligid, hindi mo mamamalayan naroon na tayo. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa. Napatunayan ni Elohim na tama ang sinabi ng Chewin. Medyo matarik nga ang daan na nasa gilid ng bangin. Tanaw nito ang kapatagan na sumasakop sa mismong bayan. Magandang tanawin ang bumungad sa kanya na nagpawala ng pagod sa binata. Ilang sandali pa, narating na nila ang pinag-uulingan ni Dario. 3 malalaking tampok ang kailangan nilang buksan at ilagay sa sako. Magagawa kaya nating tapusin to ngayong araw? Hindi Elohim. Malamang bukas na tayo ng tanghali makakabalik. Kaya halika na, simulan na natin ang paghahango. Ako ang magbubungkal. Punuin mo sa isang sulok ang uling na makukuha ko. Pero bago ako magsimula, kumuha muna tayo ng tubig sa sapa. Kailangan may nakahanda kung sakaling may baga pa ang uling na hahanguin. Matapos mag-igib ng tubig, nagsimula ng magukay si Dario. Ramdam ni Elohim ang mainit na singaw mula sa tambak ng mga uling. Ilang sandali pa, nagsimula ng ilabas ng Chewin ang malilit na tipak ng uling hanggang sa palaki na ng palaki. Isisilid na sana ni Elohim sa sako ang mga ito, pero pinigilan siya ni Dario. Huwag mo munang isako mga yan. Hayaan mo lang silang lumamig. Baka may mga baga pa ang ilan at magsimulang mag-apoy.
Kapag inipon mo sa isang sako, mabuti pa ikalat mo ang mga uling Elohim. Sinunod naman ito ng binata. Mabilis silang natapos ang isang butas. Mga bandang tanghalian na ng mga oras na yon. Kaya naman nagpasya si Dario na mamahinga sandali. Matapos ang pagpapahinga, itinuloy nila ang paghango sa isa pang butas. Bandang 4:00 nagawa nilang ilabas ang lahat ng uling. Ngunit kailangan pa itong pahamugan ng buong gabi upang masiguradong wala ng baga. Dito na tayo matutulog yan, tiyo. Oo Elohim, ayos lang ba yun sa'yo? Kung hindi ka komportable, ihatid muna kita sa bahay. Hindi, tiyo. Ayos lang sa akin ang totoo nga. Gusto ko maranasan na mga ganitong bagay. Hindi ko po kasi nagagawa doon sa syudad eh. Masayang nag-usap ang dalawa. Habang nakaupo sa harap ng siga, nag-iiyaw ng nahuling ibon si Dario habang tumutungga ng dalang lambanog. Mabuti hindi mo naisipang magbisyo. Hindi po, tiyo. Alam ko kasing makakasama sa kalusugan. Napahinto sa pag-uusap ang dalawa. Nakarinig si Dario ng kaluskos. Sinundan pa ito ng angil na tila nagmula sa isang malaking baboy. Narinig din ito ni Elohim, kaya kagad tumayo upang ilawan ang paligid. Mga baboy ramo lang yan. Huwag mong pansinin. Hayaan mo lang sila. Hindi naman sasalakay ang mga yan lalo pat nasa tapat tayo ng siga. Muling naupo si Elohim. Nagpatuloy sa pakikipag-usap. Hanggang sa dalawi na ng antok. Inaantok na po ako, tiyo. Pwede na ba ako matulog? Oo, pero maging alerto ka. Pag sinabi kong gumising, gising ka agad. Bakit naman po? Basta kapag nandito ka sa labas, kailangan mo maging alerto. Hindi mo alam kung anong panganib ang umaaligid sa'yo. Hindi na nagtanong pa si Elohim. Sa isip nito, sasakyan na lang niya ang sinabi ng Chewin dahil medyo lasing na ito. Ilang minuto ang nakalipas, tuluyan ang nakatulog ang binata. Ngunit biglang naalimpungatan nang gisingin siya ni Dario. Ang buong akala ng binata nagbibiro ang Chewin. Pupungas-pungas pa itong bumangon at medyo malabo pa ang paningin. Naaninag dito si Dario na may hawak na itak sa kanang kamay at kahoy na may apoy naman sa kaliwa. Bakit po, tiyo? Anong nangyayari? Nandito na sila. Dalian mo, tumayo ka dyan. Maghanap ng punong maakyatan. Po, ano po ba talaga nangyayari? At saka, sinong silang tinutukoy mo? Sundin mo na lang ang sinasabi ko kung gusto mong makaligtas tayo. Napagtanto ni Elohim na seryoso si Dario, kaya dali-dali itong umakyat sa malapit na puno. Mula roon, napansin niya na may sinisilip ang Chewin na tila ba may kung anong sinisipat mula sa kadiliman. Maya-maya pa isang figura ng tao ang lumitaw mula sa dilim. Nanlaki ang mga mata ni Elohim dahil ito yung matandang babaeng nakita nila sa daan nang dumating siya sa lugar. Aling Saryo, mukhang naliligaw ka yata. Anong sadya natin? Hindi sumasagot ang matanda. Bigla itong tumingala sa lugar kung nasaan si Elohim. Nangilabot ng husto ang binata. Nakita nito ang nanlilisik na mata ng matanda. Ang dilang umaabot sa kanyang dibdib. Tiyo, hindi ba siya yung baliw na nakita natin sa daan nung nakaraang araw? Bakit siya nandito? At saka anong kailangan niya? Ikaw ang pakay ng matandang yan at hindi siya baliw. Aswang siya, Elohim. Hindi siya nag-iisa, kaya manatili kang alerto. Maya-maya pa naglabasa naman ang iba pang figurang nakatago sa puno. Sa tansya ni Elohim, 6 na katao ang naroon, maliban sa matanda. Dario, isuko mo na lang ang binatang dayo sa amin. Hindi mo rin naman siya kayang ipagtanggol. Sinasabi ko na sa inyo, Tandang Saryo.
Nagkakamali kayo ng bibiktimahin. Hanggat hindi pa uli ang lahat, umalis na kayo. Sinong tinatakot mo? Hindi mo ba nakikita kung ilan kaming narito? Sa palagay mo, paano mong ipagtatanggol ang binatang tayo? Hindi dayo ang binatang yan. Kaya uulitin ko. Umalis na kayo habang hindi pa uli ang lahat. Sa kabila ng banta ni Dario, hindi nakinig ang matanda. Patuloy silang naglakad papalapit sa kinaroroonan nila Dario hanggang sa tuluyan nila itong masukol. Hindi naman nagpatalo si Dario. Kinuha nito ang dalang galon ng gaas. Isinaboy sa paligid ng puno kung nasaan si Elohim. Matapos ay tumayo siya sa paanan nito at saka sinindihan. Ginawa mo lang miserable ang buhay mo, Dario. Sa tingin mo, makakaligtas kayo gamit ang apoy. Napangiti si Dario. Lumingon kay Elohim. Elohim! Oras na para malaman mo ang sekreto ng pamilya natin. Pumikit ka. Tawagin mo ang pangalan ng Lolo Wancho mo. Wika ni Dario. Nung una ay nagdadalawang isip pa ang binata na sundin ang sinasabi ng Chewin. Ngunit dahil desperado na ito, walang nagawa ang binata kung hindi sumunod. Sa isipan niya, wala namang mawawala. Ipinikit ng binata ang mga mata. Binanggit ang pangalan ni Mang Wancho. Ilang ulit itong ginawa. Ilang minuto lang ang lumipas. Biglang naglabasan mula sa dilim ang mga nilalang na halos kasing laki ng pusa. Hindi mabilang ng binata kung ilan dahil mabilis kong kumilos. Nataranta ang mga aswang nang makita ang maliliit na nilalang. Sinabi ko naman sa inyo na huwag niyong hayaang mahuli ang lahat. Ngayon, harapin niyo ang bunga ng katigasan ng ulo. Kinuyog ng maliit na nilalang ang matandang Cesario. Sumigaw ng napakalakas. Pilit na tinatanggal ang mga nilalang na kumakagat sa kanyang katawan. Sumisigaw ito habang pagulong-gulong pero hindi matanggal-tanggal ang mga nilalang. Lalo lang dumarami ang mga ito. Hanggang sa tuluyan ng hindi makagalaw ang matanda. Umalingaw-ngaw sa kagubatan ang sigaw hanggang sa unti-unti itong nawala. Nagsipag-atrasa na din ang iba pang kasama, ngunit may isang naiwan. Alam ko kung ano pa ang sadya mo. Tama ka. Ang binatang ito ay apo na nag-iisang hari na mga sigbinan. Si Wancho. Binalaan ko na kayo pero hindi kayo nakinig. Matapos itong sabihin ni Dario, dali-daling umalis ang lalaki. Nagsipagpulasa na din ang maliliit na nilalang. Nang malamang ligtas na, dahan-dahang bumaba sa puno si Elohim. Ano yung maliliit na nilalang na yun, Tiyo? Mga sigbin, Elohim. Alaga ng Lolo Wancho mo. Ito ang sekreto ng ating angkan na hindi dapat mabunyag. Halika na, umuwi na tayo. Sigurado kung alam na ng lolo mo nangyari. Dali-daling umuwi ang dalawa. Pagdating sa tahanan, nakita ng mga ito na nakaupo na si Mang Wancho sa atangan, katabi ng isang maitim na nilalang. Halos kasing laki ng aso, pero nagbabaga ang mga mata. Napansin din ni Elohim ang 6 na tapayan sa silong ng bahay. Wala na ang mga takip. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita ang nagbabagang mata. Nakasilip mula sa bunganga ng mga tapayan. Hindi pa rin makapaniwala ang binata sa mga nangyayari. Ilang beses pa nitong sinampalang sarili sa pag-aakalang nananaginip lang. Ano ginagawa mo, apo? Bakit mo sinasampal ang sarili mo? Totoo ang lahat ng nakikita mo. Ang mga nilalang na ito, alaga ng ating angkan. Sila ay may sigbin at ang tawag sa atin ay mga sigbinan.
Ang Lolo Wancho mo ay hindi lang basta sigbinan. Siya ang kinikilalang hari ng mga sigbinan. Bukod sa lahat ng kalahi natin, siya lang ang nagkaroon ng alagang unlaon. Sa mga hindi nakakaalam, ang unlaon, isang mataas na uri ng sigbin. Nagbabagong anyo ang isang sigbin sa oras na piliin ito ng kanyang sigbinan bilang pinuno ng kawan. Bihira ang sigbinang nagtataglay ng kakayahan na magpabago ng anyo at mapasunod ang isang unlaon dahil may sarili itong pag-iisip at kayang magpasya para sa kanyang kawan. Kikilalanin ka lang nitong pinuno kapag napatunayan na ikaw ay karapat-dapat. Balik tayo sa kwento. Namangha ng gusto sa Elohim. Gusto pa sana itong malaman ang lahat ng detalye tungkol sa kanilang angkan. Ngunit kinakailangang umalis si Mang Wancho upang tugisin ang mga nakatakas na aswang. Dito ka lang, Elohim. Wag na wag kang aalis. Marieta, bantayan mo ang apo ko. Siguraduhin walang makakalapit sa kanya. Huwag kang mag-alala, Tio Wancho. Protektado ng mga sigbin ko ang lugar na ito. Ako nang bahala kay Elohim. Kung ganon, maraming salamat. Dario, maganda ka na. Kailangan nating makabalik bago sumikat ang araw. Dali-daling umalis si Mang Wancho at Dario. Bagaman natatakot sa maaaring mangyari sa dalawang kaanak, walang magawa sa Elohim kundi sumunod sa utos ng lolo. Alam kong nag-aalala ka para kay Lolo Wancho mo. Hindi mo ba alam na siya ang pinakamalakas sa sigbinan dito sa lugar natin? Kinakatakutan siya ng mga aswang at iba pang elemento. Wala kang dapat ipag-alala. Wala pong nasabi sa akin si tatay tungkol dito, kaya medyo magulo po yung isipan ko eh. Hindi ko alam kung maniniwala ako o matatakot. Wala kang dapat ikatakot, Elohim. Dahil sa kabila ng katotohanang nalaman mo, mabuting tao ang Lolo Wancho mo. Kaya siya ginagalang ng mga tao sa bayang ito. Pag-uusap ng dalawa. Hindi na nakatulog sa Elohim. Inantay nitong makabalik si Mang Wancho at Dario. Naupo ang binata sa atangan ng bahay hanggang sandi na nito na malayang nakaidlip na pala siya. Maya-maya pa, isang mahinang tapik ang naramdaman ng binata. Dahan-dahan itong dumilat. Nakita ang matandang nakatayo sa kanyang harapan. Tumayo ka na dyan. Maglinis ng katawan mo, puro ka uling. Dali-daling tumayo ang binata at pumasok sa bahay upang maglinis ng katawan. Hindi ito nakapagsalita nang makita ang matanda. Habang naglilinis ng katawan, nag-iipon ito ng lakas ng loob para kausapin si Mang Wancho at malaman ang lahat tungkol sa kanilang angkan. Ngunit hindi na ito kailangan dahil pagkatapos niyang maglinis ng katawan, ipinatawag siya ng matanda. Naupo ang binata sa harap nito. Seryoso ang muka, kaya hindi umimik sa Elohim. Alam kong gusto mong malaman ang lahat ng tungkol sa ating angkan. Handa kong sabihin sa iyo ang lahat. Ngunit may kapalit ang kaalamang iyon, Elohim. Ano pong kapalit, Lolo? Ikaw ang papalit sa akin bilang haring sigbinan. Pero hindi ito sapilitan. Kung hindi mo tatanggapin ang pagiging kapalit ko, hindi mo na rin kailangan pang malaman ng ating kasaysayan. Sapat nang malaman mo na tayo ay mula sa angkan ng mga sigbinan. Napaisip ang binata dahil kaakibat ng pagtanggap niya ng alok ni Mang Wancho, tuluyang magbabago ang buhay. Maaari ko bang pag-isipan muna mga sinabi niyo? Masyadong biglaan. Hindi ko kaya magpasya ng kaagad-agad, Lolo. Lalo pat maaaring magbago ng tuluyan yung buhay ko eh. Malaya kang pag-isipan ng lahat, apo. Hindi nga naman basta-bastang responsibilidad ang ipapasa ko. Sige na, maganda ka na. Ipapatid na kita sa pantalan. Sa oras na makapagpasya kang saluhin ang aking katungkulan, maaari kang bumalik dito at sabihin sa akin ang iyong pasya. Sinunod ni Elohim ang payo ng matanda. Muli itong bumalik sa Maynila. Ngunit ilang linggo lang ang nakalipas.
bumalik siya sa probinsya. Sa kasamaang palad, pagdating ng binata wala na si Lolo Wancho. Nagtanong ang binata kung sino ang sumalo ng pagiging haring mga sigbinan. Wala kina Dario at Aling Marieta ang sumagot. Ngunit isang kaanak nila ang kumausap kay Elohim. Ayon dito, dinala ni Mang Wancho ang mutya. Wala itong pinagpasahan ng katungkulan. Ang mga sigbin ay pinalaya. Nangangahulugan na tapos na ang angkan ng mga sigbinan sa matanda. Matapos ang libing, nagpasya si Elohim na bumalik ng Maynila. Ngunit bago pa man ito umalis, isang sulat ang binigay sa kanya ni Dario. Binigo mo ang kaisa-isang pangarap ng Lolo Wancho mo. Ang buong akala ng matanda ay tatanggapin mo ang pamana. Pero hindi kita masisisi. Ito ang huling habilin niya bago mamatay. Hindi na muna binasa ni Elohim ang sulat dahil bigla itong nalungkot sa sinabi ng Shuin. Ilang taon pa ang lumipas. Muling nakita ni Elohim ang sobre. Sa pagkakataong ito binuksan niya ang sulat ni Mang Wancho. Nakasaad dito ang pamamaalam ng matanda at mga payo. Kalakip ng sulat ang isa pang disenyo ng bahay. Natatanda ni Elohim ang bagay na ito dahil siya mismo ang gumuhit nung bata pa siya. Kasama din sa sulat ang dahilan kung bakit ginusto na lang ni Mang Wancho na tapusin ang kanilang henerasyon. Ito ay sa kadahilanan. Gustong mamuhay ng normal ang mga susunod na saling lahi. Sa paglipas ng mga taon, naging alamat na lamang ang kwento ng Haring Sigbinan sa kanilang angkan. Bawat henerasyon, patuloy itong pinapasa sa mga kalahi. May mga nanghihinayang dahil sa naganap, pero mas marami ang nagpapasalamat dahil sa ginawang pagpapasya ni Lolo Wancho. Binigyan niya ng normal na buhay ang mga kaanak. Hindi niya ipinasa ang mabigat na tungkulin na kailangang gampanan ng isang hari ng mga sigbinan. May mga pagkakataon ba na pakiramdam mo kabayan, napapagod ka kahit wala ka namang ginagawa? Or yung tipong kumpleto naman yung tulog mo, pero pagkagising mo sobrang bigat pa rin ang pakiramdam. Parang may mabigat na enerhiya na umihila sa tahanan, may mabigat na enerhiya sa paligid, sa negosyo, kwarto, sala, o kung saan ka madalas tumatambay kabayan. Hindi lahat ng dumi kabayan nakikita ng pisikal na mata. Hindi dapat malinis lang ang pisikal na espasyo, hanggang espiritual dapat kiniklens yan. Ang incenso candle for cleansing mula sa Lika Merchandise ay espesyal na kandila na ginawa upang magbigay ng liwanag sa espasyo na ating ginagalawan. Incenso candle for cleansing, pang-cleanse ng lugar, pang-taboy ng negative energy para maganda ang pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negative energy. Sa isang sindilang kabayan, gumagaan ang kapaligiran, lumilinis ang espasyo, nagiging mahimbing ang pagtulog sa gabi. Ito ay mainam na gamitin pang-cleanse na mga lugar kung saan natin nararamdaman ang negatibong enerhiya. Kung interesado ka kabayan, kailangan lang tong sindihan sa umaga at gabi. May yellow basket dito sa baba or pwede mong i-visit ang shop ng Lika Merchandise Incenso Candle for Cleansing.